known as lovers of the cross. We make the sign of the cross in our prayer. We make the sign of the cross when we ask for protection. Cross is not only a gesture of faith, but a gesture of life. Ang hirap at mabigat na pasanin sa buhay ay di na nababawasan. Palagi na lang ganito, mapapaluhod na lang tayo at mananalangin. Nakapikit ang ating mga mata at ang puso natin ay nakatitig sa krus, humihingi ng kalinga, kaginhawaan at paghilom na bigay mula sa krus. Isang Kristiyano, hindi lang niya alam kung ano yung pag-asa, alam niya kung kanino siya aasa. Yan ang pagkakaiba ng pag-asa ng isang sumasampalataya sa Diyos. At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, alam natin na tayo'y aasa lamang sa Diyos. Lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The cross reminds us of the heart of God's love. The cross defines our God is loving and is love. The cross should always remind us who we are and with whom we belong. Sino ba tayo at kanino ba tayo? Tayo ang minamahal ng Diyos. Kaya naman kapag patuloy nating binubuksan ang sarili natin sa pagmamalasakit at sa pagbibigay, sa pagtulong at sa pag-unawa sa pangangailangan ng iba, nagmamahal tayo katulad ni Jesus. Truly, our prayer summarizes everything when we say, by your holy cross, you have redeemed the world. Itanghal natin si Jesus at si Jesus lamang. Huwag nating hayaan na may bagay o may tao o ang sarili natin ang maging karibal ni Jesus. Iangat si Jesus sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng kagalingan, pag-asa at kaligtasan. Jesus is the precious sacrifice. The cross is the ultimate precious act of love. Pag tinanghal natin si Jesus, tayo rin iaangat ni Jesus na kasama niya sa kanyang kalwalhatian.